Okay, so darako po tayo sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So, ang ating pong text ngayon ay matatagpuan sa Luke chapter 18, verses 9 to 14. Pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayon, the perspective of God on salvation. The perspective of God on salvation. Babasahin ko po itong passage na ito from the Filipino Standard Version. Okay, sundan nyo lamang po ako sa inyong mga kopya ng scripture, whatever your copy is or translation is. From verse 9 ng Luke 18, sinalaysay naman ni Jesus ang talinghagang ito sa mga mapagtiwala sa sarili, mapanghamak sa iba, sa paniniwalang sila ay matuwid. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin, isang Pariseo at isang maniningil ng buwis. Ganito ang panalangin ng Pariseo habang mag-isa siyang nakatayo. Diyos ko, pinasasalamatan kita na hindi ako tulad ng ibang tao, mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya o gaya ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Bibigay ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit at binabayo ang kanyang dibdib sa pagsasabing, Diyos ko, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, umuwi ang taong iyon na itinuring na matuwid ng Diyos at hindi ang Pariseo, sapagkat ang bawat nagtataas ng kanyang sarili ay ibinababa at ang bawat nagbababa ng kanyang sarili ay itinataas. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Isa po itong familiar parable ng ating Panginoong Jesucristo. And often, when we read this parable, ang madalas na napapansin natin ay yung obvious na pagkakaiba sa pagitan ng Pariseo at saka ng maniningil ng buwis. Yun na agad yung nagpa-pop up pag binabasa mo yung parable na ito. The Pharisee is not the same as the tax collector. But I would like to suggest this afternoon na tingnan natin ito from a different perspective. At tingnan natin, wag yung difference between the tax collector and the Pharisee, but the similarities between them. Dun sa verse 10, makikita po natin na pareho silang pumunta sa iisang templo. Okay? At nung sila nagpunta sa iisang templo, pareho silang nag-pray. And probably, as I will argue later, pareho silang nag-offer ng sacrifice nung pumunta sila sa temple na ito. Furthermore, in verses 11 and 13, continue po dyan sa text natin, maobserbahan po ninyo na sila po'y nananalangin sa parehong Diyos. Hindi naman po iba yung Diyos ng Pariseo dun sa Diyos ng mga maniningil ng buwis. Kasi parehas naman silang Hudyo Okay? Parehong Diyos yung pinananalanginan nila. Now, pagka tinignan mo yung mga similarities nila, hindi ba parang ganyan ang marami sa atin o ganyan tayo? Di ba? Gusto natin pumupunta sa isang church. We are here in the same church. Taga-agree tayo lahat na ang prayer ay mahalaga sa Christian life. Okay? Kahit na hindi naman tayo nagpe-pray lagi. Ano? Naniniwala tayo na dapat lamang sambahin ang Diyos. Okay? And diniscuss natin sa ating Bible class. God is worthy to be worshipped by all of His creatures. But I guess, madalas na hinto lang tayo dun sa pare-pareho tayo ng reasons for going here or ng ating intentions for being here during worship. We only try to understand this parable katulad ng pagtingin natin sa mga similarities natin from our own perspectives. No? Parang bang sa mga social media ngayon, POV. No? Yung point of view natin. Okay, yun ang mahalaga, yun ang na-exalt, yung nagiging mas importante. And sometimes, yun ang lagi natin nakikita, iniisip natin, yun lang ang totoo. No, yun lang ang tamang perspective.
But ultimately, merong problema pagka ganyan ang ating perspective. At ako naniniwala na the best way to understand a parable like this is not to look at it from our point of view, but to understand it from the point of view of God, from the perspective of God. Because God and His perspective is the most important of all. I think this parable is exactly designed para turuan ng mga nagbabasa nito na ang pinakamahalagang dapat natin maunawaan at maramdaman patungkol sa ating sarili ay kung ano ang tinitingnan at hinuhusgahan ng Diyos. What God sees and judges is the most important. At dapat nag-agree tayo lahat dyan. And I think that is a very good way of interpreting parables. Okay? Kasi yung parables, hinango yun sa mga totoong experiences sa buhay. So, pag sinigin yung mga parables ng Panginoon, mga magsasaka, ito, parable ng Pharisee, tsaka mga tax collectors, mga totoong tao at tsaka mga totoong kaganapan sa buhay ng mga Hudyo. At yun yung ginagamit ng Panginoon to introduce heavenly lessons. Kaya dapat, kung ganun yung point of view ng Panginoon, dapat hanapin natin kung ano yun. At maintindihan natin yung kanyang parable from that kind of point of view. At yun ang gagawin natin sa ating pag-aaral ng parable na ito. We will look at it not only from our lowly human perspective, but to look at it from the very perspective of God Himself. Kasi dito sa parable na to, God revealed His own point of view. Okay? At makikita natin yan sa ating pag-aaral. So, sa-summarize po natin yung ating message this afternoon from this passage this way. Only those who see themselves unfit for the kingdom of heaven will receive God's approval. Sila lamang po ng mga tao na naiintindihan nila na ang sarili nila hindi dapat pumasok sa kaharian ng langit, ang tatanggap ng pabor ng Diyos upang sila ay makapasok sa kanyang kaharian. So, dalawang bagay po yung pag-aaralan natin dito. Number one, the Pharisee. We will look at the Pharisee, kasi dalawa yung characters dito, no? We will look at the Pharisee who thinks he is good enough, yet never got himself to heaven. Okay? May mga Pariseo na akala nila ay sapat na yung kanilang pagiging mabuti, sapat na yung kanilang pagiging relihiyoso para sila makapasok sa langit, pero in the end, kapos eh. No? Hindi sila nakakapasok sa kaharian ng langit, as we shall see later. And then secondly, we will look at the tax collector who looks at himself as someone who is too bad, a criminal, a rebel, yet God judged him worthy to enter heaven. Diba? Magkaibang tao, magkaiba yung perspective nila. Okay? Yung perspective ng Pharisee, ay ako'y papasok sa langit. Yung perspective ng tax collector, masama ako, hindi ako papasok sa langit. Pero yung perspective ng Diyos, yung nag-aakalang papasok siya sa langit, hindi pumasok sa langit, at yung nag-aakalang hindi siya papasok sa langit, yun ang pinapasok ng Diyos sa langit. So, titingnan natin yan from that kind of scheming. So, tingnan natin yung una. The Pharisee thinks he's good enough, yet never got himself to heaven. Okay? So, may dalawang bagay akong gustong i-highlight dito. Number one, the Pharisee and his character. Tingnan natin kung sino yung Pariseo. Okay? Anong tingin ng Pariseo sa sarili niya? Dito sa parable na ito. Nakita natin yung Pariseo, naniniwala siya na binibigyan siya ng pabor ng Diyos sapagkat napakarami niyang nagawang mabuting bagay bilang isang seryosong Hudyo. Maring inisip ng Pariseo na ito na tatanggapin siya ng Diyos dahil sa kanyang sariling katuwiran. Dahil sa kanyang sariling kabutihan. Maring iniisip ng Pariseo na ito na okay na, marami na siyang nagawang mabuti. He's good enough para papasukin siya ng Diyos sa kanyang kaharian. Ngayon, ang tanong ko, lahat ba ng sinasabi ng Pariseo patungkol sa kanyang sarili ay totoo dito po sa parable na ito? Sa palagay ninyo? Is the Pharisee lying? Nagsisinungaling ba yung Pharisee?
nung in-enumerate niya yung lahat ng kanyang mga accomplishments sa harapan ng Diyos? Ako po, kung ako ang tatanungin ninyo, hindi nagsisinungaling yung Pariseo. Hindi nagsisinungaling yung Pariseo na mabuti siyang tao. Hindi nagsisinungaling yung Pariseo na relihiyoso siya. Hindi nagsisinungaling yung Pariseo na matuwid siya sa harapan ng mga tao. Kasi madalas pag nababasa po ng mga Christian ang mga passages sa New Testament na may pagbanggit sa mga Pariseo, laging ang tingin ng mga Christian sa mga Pariseo kontrabida eh. 'Di ba? Kaaway, kalaban, mga masasamang tao. We often hate them and say sila po ay mga legalist at mga hypocrites. I think this is a complete misunderstanding kung sino nga ba yung mga Pariseo. Gusto ko ipakita sa atin yung sino ba yung mga Pariseo ng time na yan. Okay? Tatandaan niyo yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5 verse 20. Sabi ng Panginoon ganito, kung ang inyong pagiging matuwid ay hindi hihigit sa pagiging matuwid na mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Paano niyo iniintindi yung verse na yan? Ako simple na yung pagkaintindi ko dyan eh. Ang pagkaintindi ko sa sinabi ng Panginoon na yan, ina-acknowledge ng Panginoon sa verse na yan na ang mga religious leaders at ang mga Pariseo ay mga mabubuting tao. Huwag kayong magulat. No? Kasi madalas ang picture sa kinikreate sa atin ng mga teachers and preachers, ang mga Pharisees, bad people, villains, 'di ba? Sila yung mga kontrabida, no, antagonists, no, sa story. Pero I think this verse alone reveals to us that even the Lord Jesus Christ recognizes that these people are people of good works. Historically, maganda yung sinabi ni Greg Blomberg no, sa kanyang commentary. Babasahin ko po sa inyo. Tungkol po ito sa mga Pariseo historically. Ang mga Pariseo daw po ay mga descendants ng isang reformed movement sa Judaism noong pong mid-2nd century BC. Ang goal po nila, pababawin ang pagkaintindi ng mga Hudyo doon po sa batas ni Moises. Gawin po itong up-to-date para mai-apply ng mga tao sa kanilang modern life. So that God's people could know how to be obedient in every situation using the Torah. So yun po yung trabaho ng mga Pariseo. Kumbaga, sila po yung mga teacher na nagpapaliwanag ng ibig sabihin ng batas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises at kinocontextualize ito. Pag sinabing kinocontextualize, ina-apply sa kanilang current situation. No? Ina-apply sa kanilang current day-to-day living. Anong sinasabi ng kautusan tungkol dyan? Paano natin susundin ng kautusan? Pagdating sa sitwasyon o sa problema na ganyan, sa hanap buhay, sa pag-aaral, no? At sa mga sitwasyon ng mga Hudyo sa panahon na yan. At gusto nila, as much as possible, walang gray areas. Ibig sabihin, sa understanding ng mga Hudyo sa kautusan, walang confusion, walang misunderstanding. Dapat naiintindihan ng mga Hudyo ang batas ng Diyos. Yan ang purpose ng mga Pariseo. O sabihin nyo bang mali yun? Ganda nga eh. Di ba? Ganyan yung dapat trabaho ng mga teachers ng kautusan, di ba? Tuturuan yung mga tao paano ito maintindihan sa kanilang modern life, paano ito maia-apply. Kaya anong panahon na yan, they were the group of people widely admired by the common people. They were the heroes of the day. Okay, hindi po kontrabida ang mga Pariseo. No, sila po yung mga zealous Jews. No, sila yung mga serious teachers of the law na ang aim nila is i-guide ang mga tao doon sa tamang pagsunod sa kautusan. And in order to do that, inaalis nila yung mga malalabong understanding, maling interpretation patungkol sa kautusan. Di ba? Ganyan ang ginagawa ng mga pastor. Di ba? Sabihin mo ba yung mga pastor, mga Pariseo, mga masasamang tao, mga kontrabida? Pagka ginawa yan, I don't think so.
Kaya may misconception yung maraming Christian patungkol sa mga Pharisees eh. Pero hindi ko sinasabi na wala pong problema sa kanilang position. Mamaya papaliwanag ko, meron pa rin eh. Okay? But secondly, tingnan natin to, the Pharisee and his conviction. The Pharisee and his conviction. I think, what makes the Pharisees even more controversial ay yung view nila patungkol dun sa pagkaligtas ng tao o yung kaligtasan ng isang tao. Yun ang pinaka-controversial eh. There are at least two different views nung time na ito ni Jesus patungkol sa view ng mga Pharisees. Yung unang view ay yung pong tinatawag na traditional view. At ito pong mga traditional view ay nandun sa grupo ni Hillel. No? Na kung tawagin, ang pangalan ng kilalang Pharisee na ito ay si Hillel. At sa kanyang pagtuturo, sinabi niya, ang mga katagang ito, ang sino mang nakatamo ng mga salita ng kautusan ay nakatamo ng buhay sa panahong darating. Whoever has acquired the words of the law has acquired the life of the world to come. Ano ibig sabihin ni Hillel dyan? Ito yung isang view. Ang ibig sabihin, the more one learns and applies the Torah or the law of Moses, the greater his chance of acquiring eternal life. Ibig sabihin, habang nagiging seryoso ka sa pagsunod mo sa kautusan, pagsunod mo ng lahat ng sinasabi ng kautusan, mas makakaroon ka ng tsansa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung isang view. Yun yung traditional view. But there is another view. Ito hindi alam ng marami eh. Merong another view na mas contemporary at mas modern. Okay? At ito naman yung belief, no? Ng another view na ito. Sabi ni Blomberg, naniniwala sila ay ligtas na dahil lamang sa sila'y ipinanganak ng mga Hudyo. Okay, natandaan niyo John chapter 8 verse 36 to 40. Sabi nila, kami ay mga anak ni Abraham. Therefore, kami ay mga miyembro ng kaharian ng Diyos. Kaya't mahigpit nilang sinusunod ang bawat detalye ng kanilang mga kautusan upang manatiling ligtas. So ito po yung contemporary or modern view ng isang grupo ng mga Pariseo. Yung isang grupo, sabi nila, kailangan sundin mo yung kautusan para maligtas ka. Ito namang isang view na to, sabi nila, kung ikaw ay Hudyo, automatic ligtas ka na. At dahil ligtas ka na, dahil Hudyo ka, pinanganak ka na Hudyo, may dugo kang Hudyo, Hudyo yung mga magulang mo, dapat sundin mo yung kautusan para manatili kang ligtas. Yun yung isang view. So dalawa yung yung dalawang view pala. Akala ko nga lang isang view eh. Pero meron pa palang isang view, no? So, well, ang assessment natin sa parehong view na to, pareho silang mali. Mali yung view na nagsasabing, susundin ko yung kautusan para maligtas ako. Mali din naman yung view na sinasabing, dahil Hudyo ako, ligtas na ako, kaya kailangan kong sundin ang kautusan para manatili akong ligtas. Bakit sila parehong mali? Napagkat ang parehong pamamaraan nila ay salvation by good works. Salvation by human works. Kaligtasan ito sa pamamagitan ng gawa at pamamaraan ng tao, hindi kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. And this fact makes their position not only erroneous but very dangerous. Kahit po sa ibang mga lahi, merong ganitong klaseng paniniwala. Diba? Yung mga ganitong halong paniniwala. Kailangan mong magpakabait, kailangan mong tumulong sa kapwa mo, kailangan mong sundin ang Ten Commandments para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. No, yung iba naman, dahil pinanganak kang Katoliko, bininyagan ka, Kristiyano ka na. So dapat gumawa ka lagi ng mabuti. No? Sundin mo lahat yung sakramento para manatili kang ligtas. O di ba parang ganyan din yung turo ng mga Pariseo? Ay, turo ng maraming pananampalataya ngayon. At yan ay very erroneous and dangerous. Bakit? Pagkat iniisip nila na tama na sila o may tamang kaugnayan na sila sa Diyos sapagkat sila ay good enough. Whether by obeying the law or by simply maintaining every law to remain saved. This is the disillusionment, should I say, of many people today, no? Akala lang nila, ligtas na sila. Akala lang nila okay na, no? Because they are doing these things,
Pero ang reality, hindi po sila ligtas eh. Assumption lang nila yon na ligtas sila. At umaasa sila sa kung ano yung kaya nilang gawin para maging ligtas sila o manatili silang ligtas. Even the cults nowadays, naniniwala sila na ligtas na sila. Diba, pag naging miyembro ka ng kanilang iglesia, ligtas ka na. Kasama ka na sa mga hinirang ng Diyos. Pero dapat gawin mo yung mga bagay na ito para manatili ka sa iglesia ng Diyos. Sabi ng iba, pagka ikaw ay naging miyembro ng aming relihiyon, ligtas ka na, pero dapat kang sumama sa paghayo at pagmamahay-mahay, no? Para manatili kang ligtas. Ganun din yun eh. No? Yung mga paniniwala ng mga kulto, yung paniniwala ng mga Pariseo, hindi magdadala sa isang tao sa kaharian ng Diyos. Sapagkat sila'y umaasa sa kanilang sariling pamamaraan para maligtas sila. Ang Biblia ay maliwanag sa kanyang pagtuturo na anumang pamamaraan ng tao para siya ay ituring ng Diyos ng matuwid ay hindi sapat para siya ay makapasok sa kaharian ng langit. Anumang pagpupursige ng tao na ituring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng kautusan, pagpapakabait, ay hindi sapat para siya ay maligtas. Because of their disillusionment of entering heaven, because of their self-righteousness, ano nangyari sa mga Pariseo? Naging hambog sila, naging mayabang sila. At ano po ginagawa ng kayabangan? Pride always brings nothing but disaster. Pagka naging hambog tayo, pagka nagtiwala na tayo sa ating sarili, ang dulo niya na kapahamakan. Tingnan mo yung kaso ng Pariseo dito, yung kanyang pride and disillusionment resulted to his worst nightmare. Ano po yung worst nightmare niya? Akala niya ligtas na siya. No? Kahit ano man yung view niya, dahil sumusunod siya sa kautusan o dahil Hudyo na siya, ligtas na siya. Akala niya ligtas siya. Pero anong sabi ng verse 14a? Tingnan niyo yung verse 14a ng ating text. Ano sabi diyan? Ito po yung perspective ng Diyos. Ang perspective ng Pariseo, ligtas ako. Safe na ako. No, dahil sa ginagawa ko, dahil sa accomplishments ko. Anong perspective ng Diyos? Sabi sa verse 14a, sinasabi ko sa inyo, umuwi ang taong iyon na tinuturing na matuwid ng Diyos, tinutukoy yung maniningil ng buwis, at hindi ang Pariseo. So in other words, the Pharisee never got the approval of God. Akala ng Pariseo, good enough na siya, safe na siya, secured na siya, pero he never got himself to heaven. Kapos. To put it in simple terms, pag nagtiwala ang isang tao sa kanyang sariling katuwiran, ang kauwian niya ay hatol ng Diyos. Hinatulan siya ng Diyos dito. At ang hatol ng Diyos sa kanya, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Malinaw ang turo ng kautusan. Malinaw ang turo ng salita ng Diyos. Galatians 3:11a, maliwanag na walang sino mang itunuturing na matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan. At hindi rin porket Hudyo ka, ligtas ka na. Hindi po kaligtasan ng lahi o ang iyong dugo o ang iyong magulang o ang iyong pinagmulan. Anong application natin dito sa first point natin? Alam niyo po ito mga Pariseo ay larawan ng mga seryosong Reformed Baptist sa panahon natin ngayon. Bakit ko nasabi yun? Yung mga Pariseo na to, sila'y larawan ng maraming seryosong Reformed Baptist sa panahon natin ngayon. Bakit? Diba sila yung mga nagpa-fasting, sila yung mga hindi uma-absent sa Lord's Day, sila yung nagpe-pray lagi, sila yung generous sa pagbibigay sa church, hindi lang 10% ang binibigay, higit pa. Hindi sila nanloloko ng mga tao sa kanilang business. Fair sila sa kanilang pakikipagkapwa-tao. Mahal nila ang kanilang mga asawa at hindi sila nangangalunya. Mahal nila ang kanilang gobyerno at hindi sila sumusuway dito. O di ba yan ang mga Reformed Baptist?
Di ba yun ang mga seryosong Christian? Kahit hindi Reformed Baptist. Seryosong Christian. Di ba sila yan? At ito yung madalas na larawan na gusto natin, no? I-describe yung sarili natin. Siguro kung magsa-survey, i-describe natin yung sarili natin, baka maging katulad tayo ng Pariseo sa lahat ng isusulat natin. Diba? Pero sa palagay nyo ba, kung ganito ka, sapat na yun para pumasok ka sa langit? Hindi. Kahit nagbabasa ka ng Biblia 2 beses sa isang araw, nananalangin ka ng palagi, ma-attend ka sa church o member ka ng isang church, hindi ka nang argabyado ng kapwa mo, sinusunod mo ang 10 Commandments, hindi ka sumasama sa mga basag ulo, you're not fooling around. Pakinggan niyo yung sinabi ni John Piper. Ang ganda na sinabi ni John Piper, tinagalog ko. Sabi niya, ang problema ay hindi kung ang tao mismo ang gumawa ng kanyang pagiging matuwid o kung ang Diyos ang gumawa nito. Ang problema ay ito, dito siya nagtitiwala. Hindi sinasabi na nagtitiwala siya sa sarili niya upang gawin ang sarili niyang matuwid. Hindi. Tahasan niyang sinasabi na nagpapasalamat siya sa Diyos para rito. Hindi siya nagtitiwala sa sarili upang gawin ang sarili niyang matuwid. Nagtitiwala siya sa sarili na siya ay matuwid. Dahil sa katuwirang ginawa ng Diyos sa kanya, doon siya nagtitiwala. Ang problema ng mga Pariseo at maraming mga Reformed Baptist or Christian sa panahon na ito, hindi sila nagtitiwala kay Jesus eh. Nagtitiwala sila sa kanilang sariling accomplishment. Nagtitiwala sila sa sarili nilang katuwiran. Nagtitiwala sila sa sarili nilang pamamaraan. Nagtitiwala sila sa kanilang pagiging relihiyoso. Yun ang mali. Yan ang problema ng Pariseo. Nagtiwala siya sa kanyang kabutihan. Hindi siya nagtiwala kay Kristo. Kaya hindi siya naligtas. Tandaan natin, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon. Ang pagkakaroon ng katuwiran ay hindi sa pamamagitan ng ating sarili, kundi ang katuwiran na kay Kristo ibibigay para maging sa atin. Yung testimony ni Paul dun sa Philippians chapter 3 verse 9, sabi niya, wala akong sariling katuwiran batay sa kautusan, kundi ang katuwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwirang buhat sa Diyos na nakabatay sa pananampalataya, yun ang pananampalataya nagliligtas. Hindi yung I'm good enough because I'm religious. I'm good enough because I'm a member of a church. I'm good enough kasi I'm a generous giver. I'm good enough because I attend prayer meeting. I'm good enough because I attend the Lord's Day. No. Only God is good enough. Only Christ is good enough. At mga tao nagtitiwala na si Jesus lamang ang sapat, sila ang maliligtas. Yun ang sabi ng salita ng Diyos sa atin. So don't trust your own righteousness. Pag ginawa mo yan, para kang tao nagtatayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin. Magtiwala ka sa ginawa ng Panginoon at magiging tulad ka ng isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng matibay at malaking bato. Pangalawa, tingnan natin to. The tax collector thinks he is too bad and God judged him worthy to enter heaven. Now, two things din yung gusto kong makita natin dito. Number one, the tax collector and his character. The tax collector and his character. Sino ba itong tax collector na ito? Madalas, pag binabasa ng mga Christian ang kwento o ang talinghaga na ito, laging yung tax collector yung bida. Ewan ko, baka ganun din kayo. Dati ganun din yung pagbabasa ko nito eh. Yung tax collector ang bida. Pero ang totoo, sa presentation ng Panginoong Jesucristo, yung tax collector, naniniwala mismo siya sa kanyang sarili na siya ay kriminal, na siya ay masama, na siya ay rebelde sa harapan ng Diyos. Kaya hindi naniniwala. Hindi tayo dapat naniniwala na yung tax collector ang bida. Dapat siya yung kontrabida sa story na ito. The tax collector is the true villain in this story. At ang lahat ng sinabi ng Pariseo tungkol sa tax collector, totoo lahat yon. Hindi nag-exaggerate yung Pariseo, hindi nagsisinungaling yung Pariseo para itaas lang yung sarili niya. Hindi.
Lahat ng sinabi ng Pariseo tungkol sa sarili niya, totoo. Mabait siya, sumusunod siya sa kautusan, nagbibigay siya ng ikapo, nag-aayuno siya, so on and so forth, mabuti siyang tao. At ang lahat ng sinabi niya tungkol sa tax collector, totoo din. Hindi rin siya nagsisinungaling. Ang tax collector na ito is an extortionist. Meaning, ginagamit niya yung kanyang official position or power para magkamit siya ng lahat ng kayamanang meron siya para siyang contractor na may mga ghost project. Ganon. No? Nasa kapangyarihan siya at ginagamit niya yung kanyang kapangyarihan para itago yung lahat ng kanyang ginagawang pagnanakaw sa mga taong bayan. Ganyan ang extortionist. Ganyan ang tax collector sa panahon na yan. Nakuha niya yung kanyang impluwensya, nakuha niya yung kanyang kayamanan sa pamamagitan ng maduming pamamaraan. Hindi siya matuwid na tao. Hindi niya tinatrato yung mga kapwa niya ng makatarungan. Kaya nga, kinamumuhian ng mga tax collector ng panahon na ito kasi mga mangungupit yan eh. Pag nagbayad ng buwis sa mga Hudyo, kukupitan pa nila yung bubulsa nila yung ilang porsyento, ibibigay sa gobyerno ilang porsyento. Diba? Parang mga contractors ng ghost project. No? Para nga sa ibang mga scholars, yung mga tax collector, traitors yan sa Israel eh. Bakit? Kasi loyal sila sa government ng Rome, pero inaalipin nila o ginagawa nila ng masama o ginugulangan nila yung mga kapwa nila Hudyo. At yung tax collector na ito, mangangalunyali niyan. Diba? Katulad nung sinabi ng Pariseo, hindi ako katulad ng iba dyan. Mangangalunya. Ako naniniwala totoong mangangalunya itong tax collector na ito. Bakit? Kasi may pera siya eh. Bakit po nagagawa ng mga lalaki o mga babae na mangalunya? May pera kasi sila. Pag mong bigyan ng pera ng asawa mo, hindi makakapangalunya yan. Maliban na lang kung sobrang gwapo yan na talagang hahabulin na talaga ng babae, pati ng mga lalaki. Ibang usapan na yun. Pero pag walang pera ang isang lalaki o isang babae, hindi makakapangalunya yan. Itong tax collector, tama nakakapangalunya siya kasi may ability siya to become adulterous. Of course, hindi nag-aayuno yan. No? The tax collector is definitely the bad guy in this story. Gusto ko makita niyo yan. Siya yung bad guy. Siya yung kriminal. Siya yung rebel. Siya yung malayo sa Diyos. But the most remarkable turning point dito pa sa parable na ito focuses on the difference of these two men, which no man can observe by merely looking at their outward appearances or behaviors. Ang turning point po dito ay yung pong nakita ng Diyos sa kanilang mga puso. Nung nakita ng Diyos yung puso ng Pariseo, sabi ng Panginoon, bagamat iniisip mong good enough ka, hindi ka papasok sa langit. Hindi tama yung kaugnayan mo sa akin. Wala kang pananampalataya sa Mesaya. Kung tiningnan naman ng Diyos ang kalagayan at puso ng Pariseo, ay ng tax collector, doon niya nakita that this is different from the Pharisee. Pero panlabas, pag tiningnan mo sa panlabas, no, iisipin mo yung Pariseo yung Pariseo papasok sa langit at yung maniningil ng buwis ay hindi. Bagamat pareho silang pumupunta sa parehong templo, pareho silang nananalangin ngayon, hindi nila nakikita yung sarili nila ng tama sa harapan ng Diyos. Consider this. The Pharisee is right there at the front of the temple. Doon pa lang sa nakatayo yung Pariseo, doon sa may harapan. Sa nakatayo yung maniningil ng buwis, doon sa likod. Doon pa lamang magkaiba na sila eh. No, yung Pariseo, ay sabi niya, Panginoon, alam kong tatanggapin mo ako at ang aking mga alay. Ayun namang maniningil ng buwis nandun sa pinakadulo, halos ayaw nang pumasok sa loob ng templo at dinadagukan ng kanyang dibdib, which by the way is very unusual for a Near Eastern man. Hindi po ginagawa ng mga Near Eastern man yung dinadagukan ng dibdib. Mga babae lang gumagawa nun. Pag humahagulgul sila sa kanilang kalungkutan.
Pero lalaki, hindi. Unusual yan. Pero pag ginagawa po yan po isang dramatic gesture of extreme emotion or probably an expression of weakness. Ako naniniwala na sa kaso ng lalaki na ito, dinadagukan niya ang kanyang dibdib sapagkat siya ay labis na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Hindi natin makikita ang mga maniningil ng buwis na pumupunta sa templo para manalangin. Ayaw nila yan, no? Kasi may expose yung kanilang kasamaan eh. No? Parang ibang mga tao ayaw pumunta sa church kasi pag nag-preach patungkol sa kasalanan, na-expose yung kasalanan nila. Kaya ayaw niya halos pumasok doon sa loob ng templo. Pero, pinilit niya pa rin yung kanyang sarili. Bakit? Sapagkat mayroong nagbago sa kanyang pananaw. Patungkol sa Diyos at patungkol sa kanyang sarili. Nakita niya yung kanyang sarili na mahina. Nakita niya yung kanyang sarili na walang kakayahan sa harapan ng banal na Diyos. Yung Pariseo, nakita niya yung sarili niya sa harapan ng Diyos na tinatanggap ng Diyos dahil sa lahat ng kanyang mabubuting gawa. Sa kabilang banda, ang maniningil ng buwis, nakikita niya ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos na isang condemned sinner. Ang Pariseo, iniisip niya na tinitingnan siya ng Diyos at nalulugod sa kanya, samantalang ang maniningil ng buwis, naniniwala siya na kailangan niya ang kapatawaran na Diyos lang ang pwedeng magbigay. Ang sinasabi ng Pariseo ay, salamat o Diyos, sapagkat hindi mo ako ginawang makasalanan na katulad ng iba dyan. Ginawa mo akong matuwid na tao. Ang maniningil naman ng buwis ang sinasabi niya, o Diyos, maawa ka sa akin, isang makasalanan. Yun ang kanilang kaibahan. Ang Pariseo, tinataas niya yung kanyang sarili sa Diyos. Ang maniningil ng buwis, hinahamak niya yung sarili niya sa harapan ng Diyos. Ako naniniwala na ang Pariseo ay ang larawan ng mga tao na akalang pupunta sa langit sa pamamagitan ng kanilang self-righteousness. At ang maniningil ng buwis ay nagtuturo sa atin ng mga tao na mayroong tamang pagkaunawa sa Diyos, tamang pagkakilala sa kanilang pagiging makasalanan, at tamang pagkaunawa sa pangako ng Mesyas na tagapagligtas. One's acknowledgement of sin is key to understanding one's desperate need of mercy and forgiveness, which are integral to the gospel of our Lord Jesus Christ. Kung gusto maligtas ng isang tao, kailangan muna niyang kilalanin ang kanyang pagiging makasalanan at kilalanin ang kanyang pangailangan ng habag at awa ng Diyos. At ang katotohanan na Diyos lang ang pwedeng magpalaya sa kanya at Diyos lang ang pwedeng magligtas sa kanya. Pag hindi na abot ng isang tao yan, hindi siya maliligtas. Mananatili siyang katulad ng isang Pariseo. Akala niya iligtas lang siya dahil siya ay mabuti o relihiyosong tao. Pangalawa, tingnan natin yung the tax collector and his conversion. Ako'y naniniwala na yung pong maniningil ng buwis ang naligtas dito hindi yung Pariseo. Pero sagutin muna natin yung tanong na ito. Bakit nga ba yung Pariseo at saka yung tax collector nandun sa templo? Bakit nasa templo yung Pariseo at saka yung tax collector? Ako naniniwala, sila'y nandoon para manalangin, katulad ng sinasabi ng story. Pero si Lucas nagbigay sa atin ng clue na aside from praying, nagpunta sila doon sa templo para mag-offer ng sacrifice. Saan ko nakuha yun? Doon po sa ginamit na kataga dito, be merciful to me. Ito po ay translation ng Greek phrase na ang literal na kahulugan ay be propitiated to me. Ano ibig sabihin ng be propitiated to me? Tinagalog ko rin yan. Mapayapa nawa ang loob mo sa akin. No? Yun yung isang magandang translation ng phrase na yan. Be propitiated to me. Mapayapa nawa ang loob mo sa akin. Or,
there's another possible interpretation or possible translation. Patawarin mo ako at huwag mo akong parusahan. Yan ang pwedeng possible meaning ng be propitiated to me. Na ginamit ng maniningil ng buwis dito nung sinabi niya, o maawa ka sa akin, o Diyos, ako'y isang makasalanan. The very root word na ginamit mo dito sa phrase na ito ay ginamit dun sa Hebrews chapter 2 verse 17. At ganito po nakasulat doon. Kaya't kailangan siya, tinutukoy yung Panginoong Jesucristo, ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay upang siya ay maging isang maawain at tapat na kataas-taasang pari sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. So, the important phrase there is, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng mga tao. So, that's propitiation, my friends. It's a deep word, theological word. Pero ang kahulugan niya ay simple lang. Ang Diyos na namumuhi dahil sa ating mga kasalanan, napawi ang kanyang galit at nabigyan ng kasiyahan ng kanyang hustisya sa pamamagitan ng sapat na paghahandog ng kanyang anak na si Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang propitiation. Naalis ang galit ng Diyos at ang kanyang kagustuhan na parusahan tayo dahil mayroong nagbayad na para sa atin. Yun ang ibig sabihin ng propitiation. Now with this clue, we can picture the Pharisee and the tax collector praying publicly in the temple during an hour of sacrifice. No? Malinaw sa Hudyo na ito na maniningil ng buwis ang significance ng kanyang sacrifice. Hindi katulad ng Pariseyo. Ang nakikita ng Pariseyo yung sarili niya eh. Pero itong tax collector, ang nakikita niya yung tinutukoy na katotohanan ng kanyang handog na ginagawa sa templo. Alam naman natin sa Lumang Tipan, naghahandog po ang mga tao sa Lumang Tipan bilang pagkilala sa pangako ng Diyos na balang araw, darating ang isang perpektong alay. At yun ay ang Mesyas. At sa pamamagitan ng Mesyas na ito, aalisin ng Diyos ang kanyang galit at ililigtas ang sino mang mananampalataya sa Mesyas. Kaya po yung mga mananampalataya sa Lumang Tipan, naligtas sa pamamagitan din ng pananampalataya. Hindi po iba yung kanilang paraan ng kaligtasan doon. Naligtas din po sila Abraham, sila David, sila Jeremias, sila Isaiah sa pamamagitan din ng pananampalataya. Kaya nga lang sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pangako pa lamang ng Diyos na darating ang Mesyas. Samantalang tayo, nananampalataya tayo doon sa namatay na Mesyas na, doon sa krus ng Kalbaryo. So sila tumitingin sa hinaharap, sa darating na Mesaya, tayo tumitingin sa nakaraan. Kaya tayo may Lord's Supper. Tumitingin tayo sa nakaraan, dun sa Mesaya na namatay at nag-alay ng kanyang sarili sa krus. Ako naniniwala, ito pong tax collector, itinuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya doon sa perpektong handog na sinisimbolo ng kanyang handog na hayop sa templo. Kumbaga, ito pong Hudyo na ito na maniningil ng buwis, ay katulad nila Abraham, katulad nila David, katulad nila Isaias, nila Jeremias, na nag-aalay sila sa templo at nananampalataya sila dun sa pangako ng Diyos na meron siyang ipadadalang Mesyas kasi hindi pa namamatay ang Panginoon dyan eh. The tax collector believed that he is an offender of God at ang kailangan niya, maipagkasundo siya sa Diyos. Yun ang paraan para maligtas siya. At nung naghahandog siya sa templo na ito, at nung nanalangin siya, O Diyos, mawala sana ang galit mo sa akin, ginagawa niya yun nung siya ay nag-aalay ng kanyang handog sa templo. Nagtiwala siya na may darating na Mesyas. At yung Mesyas na yon, mag-aalay ng kanyang sarili sa krus
bilang huli at perpektong alay para mawala yung galit ng Diyos. Kaya mas mainam siya kumpara sa Pariseo. Kasi yung Pariseo, iniisip niya walang galit ang Diyos sa kanya kasi mabuti siya. Yung maniningil ng buwis, naniniwala siya na galit ang Diyos sa kanya pero mapapawi sa pamamagitan ng gagawing pagliligtas ng Mesaya. Ang laki ng pagkakaiba nila. Kaya ano po yung naging conclusion ng Diyos dito po sa story na ito? Ang sabi, ang lumabas at pinawalang sala o itinuring na matuwid ng Diyos ay yung pong maniningil ng buwis. Hindi yung Pariseo. Kasi malinaw ang Biblia eh. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang. Efeso 2:18-9, dahil sa biyaya kayo iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi dahil sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino mang makapagmalaki. Titus 3:5, anong sabi diyan? Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag. Kaya mali yung Pariseo nung sinabi niyang, matuwid ako sa harapan ng Diyos dahil mabuting tao ako, relihiyoso ako, at sapat na yung lahat ng ginawa ko at ginagawa ko para sa Diyos. Mali siya. Tama yung maniningil ng buwis kapagkat hindi niya tiningnan yung sarili niyang karapat-dapat sa mata ng Diyos. Naniwala siyang parurusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Pero nagsisi siya at nagtiwala siya dun sa gagawing pagliligtas ng Mesyas. It is God alone who can do something to deliver sinners like you and me from our desperate and helpless situation. Ang kalagayan ng isang tao sa harapan ng Diyos, kalagayan na alipin ng kasalanan. At ang pwede lamang pong magpalaya sa atin, hindi ang sarili natin, ang kailangan natin magpalaya sa atin, ang Diyos. At naintindihan niya ng maniningil ng buwis. Anong ginawa ng maniningil ng buwis? Nagmakaawa siya sa Diyos. Dahil naunawaan niya ang Diyos lang ang kanyang pag-asa, dahil naniniwala siyang wala siyang kayang gawin na pwedeng magligtas sa kanya, nagmakaawa siya sa Diyos. Sabi niya, O Diyos, maawa ka sa akin. Ako isang makasalanan. Ganyan din yung sigaw ng bulag na si Bartimeo dun sa verse 38 ng chapter 18, itong ng Luke. Sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. It's the same. Kaya ako naniniwala si Bartimeo, after nung pinagaling siya ng Panginoon, naligtas din siya. Ano kailangan nating gawin? Huwag natin sundan ang halimbawa ng isang Pariseo. At sundan natin ang halimbawa ng isang maniningil ng buwis. Because in the perspective of God regarding salvation, yung maniningil ng buwis ang naligtas. Yung maniningil ng buwis ang pinawalang sala. Kaya ang dapat natin gawin, pag makaawa tayo sa Diyos, katulad ng isang maniningil ng buwis, aminin natin yung ating lahat ng kasalanan. Aminin natin na tayo ay hindi mabuting tao. Aminin natin na wala tayong kayang gawin para maging mabait ang Diyos sa atin at manampalataya tayo na si Jesus lang ang pwedeng magbago ng pagtingin ng Diyos sa atin. At tanggapin tayo sa kanyang harapan at ituring tayong matuwid at papasukin tayo sa kanyang kaharian. Yan ang panawagan ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo. Aming Diyos, maraming salamat sa reminder mo sa amin sa pamagitan ng parable na ito. Ang tamang perspective regarding salvation, hindi yung pagtingin namin sa aming sarili, kundi ang pagtingin mo sa amin. Ang pagtingin mo sa amin ay malinaw that we are sinners, rebels, condemned criminals. We are bad people doing bad things. Pero katulad ng ginawa ng maniningil ng buwis, inamin niya na siya ay makasalanan, hindi niya kayang alisin ang galit mo sa kanya, kaya siya ay nagtiwala doon sa huli at perpektong handog na darating na sinisimbolo ng kanyang sacrifice doon sa temple ng panahon na yon.
At nakita mo ang kanyang puso at ang kanyang pagsisisi at ang kanyang pagmamakaawa at iniligtas mo siya. Pinawalang sala mo siya. Tinuring mo siyang matuwid dahil sa katuwiran ni Jesus. Ganon din po ang kaya mong gawin at ino-offer mo sa mga hindi pa mananampalataya ngayon. Kaya po sana makita nila na kung tatanggihan nila ang alok ng gospel, nananatili silang katulad ng isang Pariseo. Akala mabuti na sila at sapat na para makapasok sa langit, pero hindi pala. O Lord, maawa po kayo at baguhin niyo po ang kanilang understanding. Makita nila na katulad dapat sila ng isang maniningil ng buwis na hindi halos makatingin sa langit sapagkat nakikita niya na banal ang Diyos at siya'y makasalanan. At ang dapat na response or attitude ng isang makasalanan, magsisi sa harapan ng isang banal na Diyos at humingi ng pagpapatawad at kaligtasan. At ino-offer mo pa rin yan sa ngayon. Sa mga Christian naman dito, sana makita namin na kahit kami ay may katiyakan na ng kaligtasan, wala kaming sapat na dahilan para maging mayabang, maging mapagmataas sa aming kaligtasan. Sinabi niyo po sa amin sa inyong salita na mag-ingat ang mga nag-iisip na sila'y malakas, baka sila'y mahulog, o baka sila'y matisod. Ibig lamang sabihin, hindi namin dapat alisin sa aming Panginoon ang aming buong pagtitiwala at ilipat sa iba o ilipat sa aming sarili. Dapat sa Kanya lang hanggang kami mamatay. Kaya tulungan niyo po kami, O Diyos, na palagi kaming mag-reflect sa mga katotohanan na ito. Di mo kami niligtas because we're good enough. Iniligtas mo kami sapagkat inamin namin that we are bad and we are evil. Pero pinatawad mo kami sapagkat kami nagsisi at kami nanampalataya sa aming Panginoon. Purihin ka. Purihin ka, o aming Diyos. Aming Diyos na naaawa at nagliligtas ng mga makasalanan. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.